So yan mga kagulay, medyo marami nagtatanong nga sa akin dito sa Makita Nail Gun. Ayan, so welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. So ngayon mga kagulay, ito may mga katanungan sila sir. Ayan, sasagutin natin ngayon dito sa ating video patungkol dito sa nail gun. Ayan, so isa-isahin ko po yung inyong mga katanungan para sa mga may balak bumili at gustong makatry nitong nail gun. So ilang buwan na nga itong gamit ko sa aking pag-install ng mga bracket at malaking tulong talaga ito. Ayan, sa mga gustong umorder nga pala nito mga kagulay, pwede nyo pong dalawin yung aking TikTok account at hanapin lang po yung showcase. Makikita nyo po doon yung Makita Nail Gun. Ayan, so puntahan nyo lang po yung TikTok account ko para maka-order po kayo. So ngayon, ang tanong nga nila sir ay paano daw ba pumuputok ito? Paano daw ba paano ginagawa sa bala? Kung nilalagay lang ba siya o mayroon pa daw bang kinakasa para pumutok? So papakita ko sa video na to at yung isang katanungan ni sir na kung paano daw ba magtanggal ng tornilyo. So yun po yung ina-adjust na para magamit natin sa mga pangkahoy at para pag-adjust sa paggamit naman pambakal. So ngayon, idadagdag ko na lang din sa video na to kung paano i-assemble at paano bang baklasin itong Makita Nail Gun. Ayan, so itong buong nail gun na to, babaklasin ko po yan tapos bubuuin ko po ulit. So ito yung mga pre nya, ito yung firing pin nya. Ayan, so hindi natin na papalitan, basta babaklasin ko lang siya to. Babaklasin ko lang po ito para mapakita sa inyo kung paano ba mag-assemble at mag-disassemble nitong Makita Nail Gun. So yun mga kagulay, simulan na natin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So yun nga mga kagulay, yung pagbuo at pagbaklas na pakita ko na sa inyo.
Ayan, so pasensya na sa ating lamesa natin ginamit. So medyo lamesa ko lang po ito na ginagamit sa paggagawa. Ayan, so makikita nyo medyo madumi. Ayan, sa pagbabaklas naman po patungkol sa lakas nito para makontrol po natin yung lakas. So dito lang po siya tinatanggal. Ito. Kung makikita nyo itong dulo, dito nyo po siya luluwagan at makikita nyo matatanggal itong dulo. Ayan. So baklas na siya. Ito po yung controller niya ng lakas para magamit natin sa pangkahoy. Kasi pag di natin tinanggal itong mga tornilyo na to, ayan, makikita nyo sa mga tornilyo niya, bali 4 yan. Pagka hindi po tinanggal ito, maaari pong tumagos pagka sa kahoy po natin ginamit. So medyo delikado po, medyo mag-ingat lang po tayo sa paggamit ito. At lagi po natin tignan kung mayroon bang tao na nakatapat doon sa ating gagawin. So ito, 4 na tornilyo nga ito. So ito kasi, kaya hindi ko tinatanggal to, ginagamit ito kasi sa buhos o sa mga poste pag nagkakabit ako ng signal. So pagka pangkahoy, para hindi tumagos, ay bawasan po natin ito ng tornilyo. So bali, magtitira lang po kayo ng isa para sakto lang po yung lapat niya at hindi po tumagos. So papakita ko sa inyo yung bala niya. Tapos itong mga hagulay, yung bala niya, ayan, makikita nyo meron siyang pula. Yung firing pin po na nasa loob nitong makita ay dito po yan tumatama. So yun po yung pinapalitan na kasama po pagka bumili tayo. So ito po siya. So may mga spring na rin po siya, may mga lock na kasama para just in case na medyo kinalawang siya, mapapalitan agad siya. So ito po yung firing pin niya. Ito po yung tumutusok dito. Ito po yung nagtutulak dito para pumutok itong mismong bala niya. Dito naman, kaya sa pagtatanggal nga ng tornilyo mga kagulay, pag kasi naka-close siyang ganyan, kulob po yung nail gun. Kulob po yung putok, kaya malakas po ang impact. So pagka nakabukas po yung 3 tornilyo o 4, sisingaw lang po yan dito sa labasan niya. At hindi masyadong malakas na magiging impact nito, kaya nagagamit po siya sa pangkahoy. Ang iniiwasan lang po natin pagka hindi po natin tiranggalan to at manipis yung ating kahoy na ating paggagamitan, maaari pong tumagos sa kanyang washer itong pin na nasa gitna at maaari pong tumagos. So kung medyo manipis sa tingin nyo na talagang tatagos, bawasan po natin ng tornilyo para humina at para sakto lang po dito sa kanyang washer yung pagka stopper niya. Ayan, so hindi po siya sasagad ng labas. So ngayon, hindi ko na lang din maipakita sa inyo kung paano siya gamitin sa mga halige o sa mga kahoy. So meron naman po akong video dyan na isa. Makikita nyo po dyan sa may taas na yan na meron lalabas dyan. Pwede nyo po i-click yan pagkatapos ng video na to or hanapin sa aking mga video. Ayan yung pagtatry ko sa poste at sa mga kahoy. At meron na rin po akong paliwanag dyan. So dinagdag ko lang dito at meron po mga nagtatanong kung paano nga baklasin. So dito, yun lang. Tatanggalan nyo lang siyang 3 tornilyo pagka pangkahoy yung inyong gagamitin o sa paggagamitan. Pagka mga semento at mga bakal, huwag nyo pong tatanggalin yan para tumagos siya. Ayan. So, ito pong bala naman niya, nabibili po siya sa Shopee. At per 100 pieces po ito pagka binili. So, tignan nyo na lang po doon kung magkano po yung presyo nitong bala ng nail gun. So, ngayon nga mga kagulay. So, yung tanong ni sir naman kung paano daw ba ito puputok. Paano daw ba ito nagagamit. Kung bakit siya nababaon itong ating bala ng nail gun. So dito, pag nilagay po natin dito, wala pong hindi po siya puputok. Ayan, kahit isaldak po natin siyang isa. So tinutulak lang po siya. So pag nilagay po natin yan sa kanyang dulo, ayan. Saktong-sakto lang po yan. So pagkahawak natin at naidiin natin o naitulak, so malalaglag lang po yung bala. Saka lang po ito gagana mga kagulay pagka dito po magkaroon ng pagtulak sa gitna. So doon po maglalak yung ating trigger at yung spring natin ay siya magtutulak. Yung ating lock dito sa kanyang loob sa trigger ay yung po yung lalagitik o siya po yung
titrigger na pumutok itong ating bala ng nail gun. So dito po siya tatama. So ito po yung pinakita ko sa inyo na pin niya. Ayan, ito po yun. Ito po yung nagtutulak at pumipitik sa loob. So pagka meron siyang sagko, katulad nito, so ganyan siya. Pag dininan nyo, ayan, makikita nyo may sagko siya. Pag dininan nyo pa yan, mga kagulay, aangat siya. At pipitik naman yung nasa loob, yung pinaka firing pin niya. So yan po ang paggana niya para gumana tong nail gun. So pag dininan natin at may sagko siya, pakiramdaman nyo lang, may sagko siyang isa, at saka lang po gagana yung trigger. At pag tinulak nyo pa siya, may spring pong didiin dyan. Habang dinidinan nyo, medyo mabigat yung pagdiin, at yun po yung tendency at yung pagbigat ng inyong pagdiin na yun po ang bigat ng kanyang tulak dito sa mismong firing niya, sa firing pin niya. So kaya pumuputok itong bala ng nail gun. So pagka nakaganyan at aksidente nyo na ganon, hindi po siya puputok. So pagka nagkaroon lang po siya ng tulak dito sa gitna at naidiin nyo, ayan, so dapat hindi siya lalabas na ganyan pagka diniinan nyo. Ayan, so ito yan, may sagko siya. Pagka binigla nyo siya at nakatukod sa mga matitigas, tsaka lang po siya gagana. So ganun lang mga kagulay yung paggamit itong nail gun. Pero lagi pong tandaan, mag-ingat po tayo sa paggamit dahil medyo delikado rin po itong gamitin, lalo na sa mga medyo malalambot na bagay katulad ng mga kahoy. So pagka gagamit kayo ng pangkahoy, bawasan lang po tulad ng pinakita ko kanina. Bawasan lang po yung pinakatornilyo niya para hindi po tayo maka-aksidente, dahil baka sa maaaring tumagos yung kanyang bala at makatama pa tayo. So may nababasa tayong meron ng mga na-aksidente nga. So basta't masundan lang yung proper nitong paggamit, maiiwasan po yung aksidente. So ako naman, ilang buwan ko nang gamit to. So lagi kong tinitingnan kung meron pang mga katabi. So pagkagagamit ako nito, medyo pinapalayo ko yung mga taong nakapaligid sa akin para hindi po magkaroon ng dinasa ang aksidente. Ayan, so ganda po. Malaking bagay po ang Makita nail gun. So tips ko lang din dito mga kagulay, bago nyo i-stock pala to, kaya makikita nyo parang malangis yung aking kamay, para hindi siya kalawangin. Dahil nga ito ay may pulbura, nagkakalawang siya pagka in-stock nyo. So bubuhusan nyo po siya ng langis, itong loob niya, para hindi siya kalawangin. So meron naman siyang mga kasamang lalagyan. Meron naman siyang kasamang lalagyan katulad nito, para pampatak natin dito sa kanyang mga butas, para hindi magkalawang at hindi mahirap salpakan ng bala. So saktong-sakto lang po kasi ang bala na yan. Ayan.